Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po ang paborito nyong reactor, ang nag-iisang Marzano TV 2.0. Syempre, shout po natin lahat ng mga solid subscribers po natin mula Luzon at Visayas at Mindanao at syempre sa buong Mega Metro Manila. Syempre, shoutout din po natin lahat na nagmamahal dito sa Kalingap, especially mga kapo FW natin, no, sa iba't ibang dako ng mundo. At lagi nating tatandaan guys, one Kalingap, one family. At syempre, shout muna natin lahat ng mga Kalingap partners, reactor, at syempre sa pangunguna yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, at syempre ang nag-iisang Kalingap Rob. At eto na nga guys, sagutin natin itong content ni Makagago na may pamagat to, Kalingap Rob, Kalingap, the biggest minor groomer, and then may question mark, no, then a child abuse, then groomer, question mark. So alam naman natin na malinaw, this is purely clickbait, no? So clickbait to kasi may question mark eh. So hindi siya sigurado, kaya nga may question mark. At the same time, nandito po tayo mag-react, hindi po tayo makikipag-away. Magpo-focus lang po tayo, no? Magpo-focus lang po tayo dun sa pinaka-content, sa pinaka-issue. No, kung tignan natin ano bang meron dito sa content niya. At siguro hindi ko na papatagalin at panoorin natin to guys, tara. Biggest poverty porn star sa balat ng history ng Pilipinas. So matindi yun ha, sinabi niyang poverty porn sa balat ng history ng Pilipinas. So talagang number 1 si Kalingap Rob. Okay, so tuloy natin. The biggest groomer, mga kahombre ko. The biggest clown. Clown talaga, no? Maagago, parang mas clown ka pa sa kanya. Pero in fairness, Kalingap Rob, ang pogi mo rito, ha? Ikaw yung kilala kong clown na pogi. The biggest, the pogi clown in the Pilipinas, Kalingap Rob. Ewan ko si Makagago, pag ginawa mong clown, hindi ko alam kung bagay sa kanya. Ay Makagago, good vibes lang ah. So, wala ko, pero ang pogi dito na, ang ganda na, pogi ni Kalingap Rob dito sa content mo ah. Galing ng editor mo ah. Tuloy natin. The clowns of all clowns, the legendary clowns, mga kahombre ko. Kalingap Rob, Team Kalingap, palakpakan ang mga putang inhihan. Nakakatawa eh, no? Oo, tuloy natin. San Pablo'y Rob. Merong isang netizen na nag-chat kay MG ukol sa modus daw di umano na ginagawa ni Kalingap Rob. Get right! So, ibig sabihin, merong lumalabas na nag-message sa kanya. So, lumalabas, this is a second information. So, may nag-message sa kanya. Okay? Pero di ko alam kung sasabihin niya kung sino. And then, at sinasabi niya naman dito, di umano. Ibig sabihin, hindi siya sure, no? Ibig sabihin, yung information na alam niya ay galing dito sa kanya, dito sa nag-text sa kanya. I'll play natin. Baka ma-consider nyo yung content, Boss MG, yung content creator na Kalingap Rob na may 3M followers. Yung content nila, tutulungan mga magagandang dalaga pagkatapos ibubugaw, ilalove team sa mga kagrupo nila ng sapilitan. Nagdidelete sila ng mga negative comments kaya hindi halata yung modus nila, okay? Okay, teka lang ito ha. Itong nakanang patay. Ito talaga makukonsider mo na fake news to eh. Ayan na natin guys, i-analyze natin ano. Anak ka ng pating, tarantado ka. Ayan na natin guys, sa lahat ng mga hindi naka-follow sa kay Kalingap Rob, no, at bago lang kay Kalingap Rob. So basahin natin. Sabi niya, baka makonsider niyo yung content, Boss MG, yung content creator na Kalingap Rob na may 3M followers daw. Ayun, yung content nila tutulungan ng mga magagandang dalaga. Excuse me po, hindi magagandang dalaga ang tinutulungan ni Kalingap Rob. Marami siyang tinutulungan mula sa may bata, mula sa may problema sa pag-iisip, may matandang lalaki, matandang babae, at talaga yung mga kababae natin may hirap, tinutulungan niya. Nagkataon lang po na meron silang natutulungan na magandang babae o magagandang mga dalagita na talaga namang
talaga namang makikita nyo naman po talagang may hirap, hikaw sa buhay. Nandiyan ngayon nagbebenta ng puto, yung isa naman nagiging labandera, yung isa naman nag-aalaga ng baboy. So, yun po, nagkataon lang na magaganda talaga sila. Ngayon po, wala namang pinipili ang Team Kalingap po sa pagtulong. Nagkataon lang po talaga na mas nagba-viral yung magaganda. Ganun naman sa social media, 'di ba? 'Di ba makagago, 'di ba? Ano, alam mo naman 'to eh. Kahit naman ikaw panonoorin mo magaganda rin, 'di ba? Ano? Kaya nga saka nakakita Miss Universe tapos ang ilalagay mo puro pangit. Hindi walang manonood. Natural, magaganda ilalagay doon. Ngayon, pag maganda ang nilagay mo, marami manonood. Syempre, kung puro pangit ang ilalagay mo sa Miss Universe, wala manonood doon. So, ngayon, yung sinasabi niya rito, yung content nila daw, no? Specifically, tutulungan mga magagandang dalaga. Which is hindi naman po totoo. Kung ito po, yung nagsusumbong sa'yo, makagago, may pag-iisip, at meron siyang ebidensyang hawak, no? At ikaw dapat binerify mo yung sumbong niya, no? Yung sumbong niya sa iyo, binerify mo kasi hindi naman talagang magagandang dalaga ang tinutulungan niya. Nagkataon lang na itong mga magagandang dalaga na sinasabi niya ay talagang mahirap. Mahirap talaga yung mga yan, no? At hindi lang magagandang tinutulungan ni Kalingap Rob. Maraming matatanda, matandang lalaki, no, at mga batang maliliit tinutulungan niya, guys, no. Yun po si Kalingap Rob. And then sinabi niya rito pagkatapos ibubugaw. Ayun, yung paliwanag ni Kalingap Rob diyan sa lahat ng mga hindi nakakapakinig sa Kalingap. Ito ay talagang napaka-blatant na pagsisinungaling nitong nagsusumbong sa kanya. Kasi malinaw sinabi ni Kalingap Rob, no, yung love team po ginawa niya yan para makatulong sa ibang mga views niya. Kasi content creator siya at kumukuha din siya ng pondo sa kanyang YouTube channel. Yung kinikita niya, no, doon siya nagbabawas para yung ibang mga tinutulungan niya na matatanda, na mga mahihirap din, no, hindi viral. Yun po ay mangyari diyan, yung ilalove team niya yung mga yan, tapos ang gagawin niya po yung views ng love team na yun, dahil yun ang malakas, yun ang nagba-viral eh. Wala tayong magagawa, love team eh, malakas talaga. Ngayon, yung love team na malakas ang views, yung views na kinita niya doon, itutulong niya yun, yun ang igagamitin niyang pondo para magpagawa ng bahay, katulad doon sa isang matanda na kanyang tinutulungan, na wala namang hindi love team yung matanda yun. So ngayon, dito pinalabas nila ibinubugaw, hindi po binubugaw. Nasa mundo sila ng content creator, saka nakakita. Kung matino ang utak mong gago ka, no? Kung matino ang utak mong gago ka, makagago ang sinasabihan ko yung nagbabasa, yung susumbong sa'yo, no? Kung matino ang isip mo, saka makakita YouTube ng bubugaw ng babae? Ikaw ba'y nasa matinong pag-iisip mo? Saan nakakita? Binubugaw online, binubugaw in public, at ang nakakapanood sa Kalingap ay nasa iba't ibang dako ng mundo. Sa tingin mo, hindi ba yun uhuli ng pulis? That's a blatant accusation, tanga. Napakagago mo. Sumbong mo pa lang, alam mong kasinungalingan. Napakatarantado mo. Ngayon, kung binubugaw, no, dapat marami nagsumbong ng mga viewers na binubugaw. Hindi binubugaw, walang ganun. Ngayon, porket ba ni love team, ibig sabihin binubugaw na agad? Malinaw sinabi ni Kalingap Rob, yung kinikita ng love team, iyon ang ipapupuno niya sa mga mahihina niyang content. Kasi hindi lahat ng tinutulungan niya po mataas ang views. Ngayon, dahil mahina ang views, mahina din yung pasok ng content. At alam nyo naman yan, karamihan sa mga YouTube, hindi porket malaki yung views, malaki din kinikita. Minsan nga, binibigay ni YouTube eh. Siyempre, gagastos pa yan. Pagpunta doon, gagastos pa ng pamasahe yan, ng gasolina, ng ano. So, marami pang iba. So, hindi natin maiiwasan. Meron talaga mahihina ang views si Kalingap Rob. Nakataon lang, yung magagandang sinasabi niya, malakas ang views. Maganda talaga eh. Yan ang viral eh. Pinapadang tao, makokontrol ba ni, tanong ko sa'yo, makagago, makokontrol ba ni Kalingap Rob yung views? Hindi. Ang magkokontrol dyan, yung mga viewers na makakapanood sa kanila. Kaya nagkataon lang na talagang yun ang mataas ang views.
Pero kung sasabihin niya magaganda, hindi totoo na magaganda lang tinutulungan ni Kalingap Rob. Malaking kalokohan yan at katangahan yan. At tandaan nyo, hindi porket ni Love Team binubugaw, ibig sabihin yung mga palabas sa TV ni Love Team, bugaw yun. Ikaw, siya na nga mismo may sabi, ila-Love Team mo. Ang main objective dyan, ila-Love Team para makagawa ng content entertainment. Ngayon, sinasabi niya, kung magkakatuluyan man at nagkakainlaban, babae at lalaki yan, normal, magkakainlaban yan, hindi mo mahahawakan yan. Hindi mo hawak ang puso at buhay niya. Eh kung magkainlaban niyo, wala kang pakialam dun. Hindi naman niya pwedeng pigilan yun. O teka, Love Team na kayo, bawal kayo magkainlaban. Sinong matinong isip gagawa nun? Di ba, bobo? So wala pong salitang bugaw. Kung mayroong bugaw yan, dapat maraming mga viewers ang nagreklamo. Pero wala pong bugaw na nangyari dyan. Kamakagago. Mahirap pa naman maging gago pag naniwala ka sa ganitong tao. Yung mga nagsusumbong sa'yo, masyado paniwalaan agad. Tapos sabi yan, nagde-delete sila ng mga negative comments kaya hindi halata yung modus nila. Tanga! Ikaw na mismo nagsabi. Negative comments. Natural, kahit naman ako, nagde-delete ako ng negative comments. Sana sinabi mo, nagde-delete sila ng positive comments. Alam mo, doon pa lang sablay ka na sa comments mo. Ikaw na mismo nagsabi, nagde-delete sila ng mga negative comments. Ikaw mismo sabi, syempre, negative comments sinabi mo, di-delete talaga nila. Kaya ako, nagdi-delete ako ng negative comments eh. Sino ba si Raulong hindi ka magdi-delete ng negative comments? Yung sinabi mo lang, binubugaw. So, wala kang ebidensya dyan, tanga. Itong nagsasabi nito, wala kang ebidensya, tanga. Real talk lang yan, makagago. Yung nagsumbong sa'yo, hanapan mo ng ebidensya. Mag-ebidensya na may binugaw. Alam mo ba salitang bugaw? O bobo ka, tanga. Yung bugaw yan, para yan sa mga pokpok. Isa ka nakakita, ila-Love Team, ibubugaw? May nangyari ba dun sa mga Napaka mo yun? Ikaw, kung makuha lang pangalan mo, pwede kang i-demanda, tanga. Yung nagsusumbong sa'yo, pwede i-demanda yan, maniwala ka. Hindi niya mapapatunayan na may bugaw. Malaking katangahan yan. Sabi sa'yo, maagago, may papahama ka niyan. Ingat ka sa mga ganyang sumbong-sumbong, nako. Bobo yung tarantadong yan. Kahit siya sa umarap, hindi niya mapapatunayan na binugaw. Dahil mismo si Kalingap Rob, sinabi niya yan, nag-disclaimer siya. Yung Love Team na yan, pampag-good vibes yan. Ngayon, ginagamit niya yan para makatulong sa mga mahihina ang views. Dahil hindi naman lahat ng views ni Kalingap Rob malakas eh. Kasi lakas ng Love Team eh. Of course, Love Team yan. May mga fandom yan, malakas talaga views niyan. Ganun talaga sa social media eh. Gano'n bang mag-a-upload hindi viral? Lahat ng mga YouTuber gusto viral eh. Hipokrito na pa nagsabing ayaw niya ng viral, di ba, no? Mga aggressive ba? Agago sa akin. Di ba, makagago, no? Agree yan. Tuloy natin. Sinabi niya pang modus. Yung modus nila, okay. Sige, so, sabi ko, sige nga, subukan natin, tingnan natin, mga kahombre ko, ha? Go! Tumigil ito sa pag-reaction video niya at nagsimula itong mag-upload noon ng una niyang vlog na nag-resign ito bilang isang animator upang tulungan ang ama na tumulong sa mga mahihirap. Sabi ko sa inyo eh. Ngayon, pagbibigyan ko kayo, let's do real talk. Kung gusto mong tumaas ang iyong followers na napakadali, poverty porn is the key, mga kahombre ko. Yung tipong walang-wala namang mawawala sa'yo. Yung tipong tutulong ka lang puno ng merong camera, tapos putrages, bukas, 1 million followers ka na. Grabe. Ang tanong ko sa'yo, maagago. Di ba ikaw ginawa mo din naman yan? Question ko lang to, bro, ha? Hindi ako galit sa'yo, ha? Di ba question ko din sa'yo yan? Tumulong ka din naman sa mahihirap. Kasi sinasabi mo rito, ikaw nagsabi nito, ha? Ikaw mismo nagsabi, para pumilis ang views, no? Mag-poverty porn ka. Tuloy natin to, ha? Ulitin ko, ha? As ang iyong followers na napakadali, poverty porn is the key, mga kahombre ko. Yung tipong
walang-wala namang mawawala sa'yo. Yung tipong tutulong ka lang kuno ng merong camera, tapos putrages, bukas, 1 million followers ka na. Oh, ikaw may sabi niyan, ha? Kasi last time, alam mo, natuwa ako sa'yo, saludo nga ako sa'yo noon eh. Kasi tumulong ka, nagbigay ka ng 500 na sako ng bigas. Huwag mo sabihin sa akin, yung bigas mo ay para sa mayayaman. Normally, yung bigas na binigay mo 5 years ago, no, nagtumulong ka pa nga kay Isko noon, natatandaan ko yun eh. Tuwa nga ako sa'yo noon eh. Hindi ko iniisip na poverty pa yung ginawa mo. Kasi nagbigay ka ng bigas. Ang sinasabi mo rito, tumutulong, tapos may camera, ay ginawa mo din naman yan eh. Hindi mo ba natandaan 5 years ago? Tumulong ka, alam mo, maagago. Kung talagang ka sa pagtulong, wag mong i-content, wag mong i-upload. Eh, ginawa mo din naman yan eh. Huwag mo sabihin, 5 sako ng bigas as compare sa 500. Eh, as long as nagbigay ka, kinamera mo, in-upload mo sa YouTube, kumita ka, edi, ganun din yun. Eh, ginawa din naman ni Kalinga, bro. Itong lang maagago. Ginawa mo, nag-upload ka, may pinakita mo pa, sinabi mo pa ilan yung binigay mo. Eh, kung sana nagbigay ka, di mo sinabi kung ilan. Mas matutuwa pa nga ako eh. Eh ngayon, nagduda na ako. Ganyan pala pag-iisip mo. Pag tumulong ka na may camera, is poverty porn. Eh, ginawa mo nga last time 5 years ago eh. Ba't mo in-upload? Tsaka bakit may camera? In-upload mo pa. Kaya taas na nga ng views mo, 1.6 ata yun. Saan di ko inaano guys, no? Saan ayokong humusga sa kapwa. Alam niyo kung tutulong kayo, may camera man o wala, Diyos na bahala humatol sa inyo. Hindi ako manghuhusga sa kapwa mo. Pero sinasabi niya dito, malinaw, eh ginawa din naman niya yan 5 years ago. Tumulong siya. Ano yung nagbigay siya ng 500 na bigas? Ano ibibigay niya sa mayayaman? Kalokohan yun. Baka nakakita pa, bigas bibigay mo sa mayayaman. Siyempre may bibigay mo sa mahirap. Pero ang tanong ko sa kanya, bakit niya kinamera? Tsaka bakit may kaano doon? Bakit niya in-upload sa kanya YouTube channel? Huwag sabihin walang walang monetization yun. Real talk lang. Di ba makagaga na? Play natin. Yes, bukas, 1 million followers diba? ka na. Grabe. Diba? Ano bang linoko mo dyan, MG? At napapalibutan ka na ng mga nanlilimos ng GCash sa comment section mo. Yun lang. Ang problema sa maagago ngayon kung mag-research ka din, manonood ka, hindi lang sa mga charity vlogger may gumagawa niyan. Even sa mga ibang content creator na katulad mo, nanghihingi ng GCash. No, kasi iba diyan, as admit, lalo sa Facebook, sa YouTube, nag-i-encourage sila na panoorin nyo sila and then magbibigay sila ng GCash. Natural, magtatawag talaga yan. Natural na may maghahanap sa hirap ng Pilipinas, na maraming may hirap sa Pilipinas. At let's admit, ako, yung humingi ng GCash, ayokong bigyan ng masamang impresyon eh. Pero syempre, alam ng mga tao na kailangan nila ng pera, manghihingi talaga sila pong GCash nila. At hindi lang sa charity vlogger. Kung nanonood ka at you're very observant sa lahat ng mga content creator, meron dyan content creator nagbibigay ng GCash. Pero hindi siya charity. Hindi mo mapipigilan yung mga viewers mo na gawin yan. Yun, ha? That's it. Tulad ng ama nitong vlog. Ulitin natin guys ha. Yun lang yun, ha? That's it. Tulad ng ama nitong vlogger, sinunda ni Rob ang yapak ng tatay niya, kung saan nagsimula na rin tong gumawa ng content ukol sa pagtulong sa publiko. Dapat dito mga kahombre ko, may napakalaking estatwa tong mga to. Like, sobrang grabe. Ang tindi po nilang tumulong. Pero ang tanong, magkano ba balik sa kanila nito? Yun nga ding tanong ko sa'yo eh. Nung tumulong ka, nagbigay ka ng 500 na sako ng bigas. Ang tanong ko, magkano din ang balik sa views mo? Ilan yung 1.6? Computin nyo na lang guys kung ilan yung views ng 1.6 Emma. Di ba no? Ano naman yun eh? Ang point lang dito, kumita ka rin naman. Nag-upload ka din naman, di ba? Tsaka ako sa para sa maagago. Ako, kahit sinasabi mong ganyan,
Ako, mas gusto ko pa yung content talaga na tumutulong sa kapwa. Ay, sabi na natin, kumikita sila dyan. Wala namang masama para sa akin. Ito, opinion ko lang to, maagago. Sarili ko to opinion. Ay, kesa naman yung magko-content ka para mang-criticize ka at manira ka. Kaya gagawa ka ng fake news. Dure mo yung mga yun, kumikita yun. Eh, doon na lang ako sa tumutulong. At least kung yumaman man yun, okay lang. At least basta tuloy-tuloy pa rin na magtulong. Di ba, ano? Kesa may nagkakalat ka ng fake news, ang laki na kinikita mo, nagkikriticize ka, nang babalahura ka, yun ang pangit. Di ba, ano? Doon na lang ako sa tumutulong. Mas maganda nga charity vlogger panoorin na. Saka hindi lahat ng totoo lang guys, sa dami ng mayab sa Pilipinas. Ako natutuwa nga din ako, may nagkaroon ng Team Kalingap kasi kung ikaw ay supporters ng Kalingap, makikita mo marami namang talaga silang pinabahayan guys. Marami silang tinulungan na makikita nyo din si Kalingap Rob. Makikita nyo yan pag kakain siya, papakainin niya din yung mga kanyang beneficiary. Nakita nyo naman pag pumunta sila ng iba't ibang bansa, sinasama din niya yung beneficiary niya. At kung kayo po ay totoong Kalingap supporters, makikita nyo guys, hindi walang para saan to guys nakikita nyo guys, talagang isa bibilang pa ni Kalingap Rob ng damit o kaya isasama niya sa labas para kumain sa restaurant. Yun hindi alam ng iba, hindi nila tinitignan yun. So I don't know kung may nabasa si Maagago ng good review sa Kalingap, it seems puro negative lang yung nabasa niya. Pero anyway, tuloy natin to. Di ba? Magkano yung binabayad sa'yo? Eto po ang mga content nyo. Ginagamit niya po kung sino-sinong mga mahihirap na mukha dito, no? Natulong naman talaga. Pero mukhang mas matindi po ang balik dito, mga kaomre ko, kasi ang tataas ng views, oh. Kung ang binigay niya 10,000, ang balik sa kanya 40,000. Ano yan? Ano masasabi niya, mga kaomre ko? Why would anyone pay you that much? Okay? Why? Tama, di ba? Nasa tamang daan ka, di ba? Di ba? Hindi ibig sabihin, ganun din yung nangyari sa'yo noon. Wala ibalik, di ba? No? Pero para sa akin to guys, yung pabahay ng Kalingap, hindi mo matutumbasan yun para sa akin. No, at the same time natutulungan naman nila yung viewers nila. So yun ang point lang kasi dito guys, parang sinasabi ni Maagago na tutulungan niya yon yung ito lang binigay tapos yung balik daw malaki, 'di ba? Which is ganun talaga ang takbo sa YouTube eh. Diba? Talagang hindi mo makokontrol yung views eh. For example, tumulong ka. Hindi mo naman ma-expect kung ilan yung magiging views niya. Hindi mo ma-expect kung ilan yung views niya. Ngayon, pag once na tumulong ka, yun ang ibinigay mo. Ngayon, after ng upload mo, hindi mo alam kung... may mga, kasi kung titignan ni Maagago, may mga charity vlogger, pag gumawa ng charity vlogger, mababa yung views. Aso lang kita talaga, maliit. Nagkataon lang si Kalingap Rob, talagang malaki na yung channel niya. No? Malaki na yung followers niya, solid yung mga viewers niya. Of course, pag tumulong siya, no, hindi niya pa may-expect kung ilan yung makikitain niya. So, yung point na yun, guys, yun doon nila dinadali yung mga charity vlogger. Pero kung iisipin mo, no, kung ilalagay naman natin yan sa paninira, kunwari, nagkikriticize ka, naninira ka ng tao. Di ba, no? Tatanong ko sa'yo, magkano yung kinita mo sa paninira? Di ba, malaki din? Buri mo, laway lang, maninira ka lang. O, for example, magkano yung puhulan sa laway? Ang laway, magkano laway? Libre lang yan. Ngayon, may sisiraan kang tao, magkano kikitain mo? Kunwari, ang views mo, mabot na 100,000. O, di ba? Sabi, 1 million ng views, for example lang. O, biro mo, laway lang puhunan mo. Yung kinita mo 100,000, sa'yo lang yun. Oh, pero wala kang natulong. Nakasira ka ng tao, di ba? Pero i-compare mo sa Kalingap, sa charity vlogger, so sabihin na natin, kumita sila. At least papaano, tumutulong sila, nakapagbigay sila ng encouragement, no? At the same time, nakapagturo sila sa mga viewers nila ng pagtulong. Ano problema dun? Iba nga, puro fake news, naninira lang. Laki na kinito, walang puhunan eh. Siyempre, yung mga tutulong yan, kailangan ng sasakyan. Gasolina, kakain din yung mga yan. Mag-e-edit pa yan. Gagamit pa ng kung ano mang application gagamitin niya. Magbabayad pa ng editor.
buti siya for example, kunwari, ito guys, ito lang for example, hindi na lang si Makagago, may mga content creator na naninira, magkikriticize, ang puhunan lang nun, laway lang. Pag kumita ng 1 million views yun, di kanya na lahat yun. O, sabi na, magbayad pa ng editor, o buko, hindi pa rin ang bawas sa kanya. Sino panonoodin mo, yung naninira o yung tumutulong? Doon ako sa tumutulong. Alis nakakatulong talaga, no? Sabi lang naman malakas yung views, yumaman, pakialam mo. May pinapanood Naknapating talaga. Ang malaga, tumulong sila. Tuloy natin. Yun nga lang, matindi po ang kahihiyan ng mga tinutulungan niya, mga kahombre ko. Bakit? Matindi po ang kahihiyan kasi habang buhay na yan, nakapaskil dito. Plus, most probably, Tsaka titignan natin, ha? Wala namang sinabing paninira dito sa mga Sabi niya kasi habang buhay daw. Parang ang dating, yung nilagay na mukha, no? Yung nilagay na mukha, parang kinawawa, pinasama. Actually, itong may surpresa kami kay Jimel. Alam mo ba, Makagago, maganda ng buhay ng batang to? At na iba pang mga tinulungan ni Kalingap Rob. Gumanda buhay ng iba dyan. No? Hindi ko lang alam yung iba kasi bago lang din po ako sa Kalingap. Pero one thing for sure, itong batang si Jimel, tinulungan niya yan. Excuse me po. Maganda na ang buhay niyan. Kaya parang sinasabi niya, itong mga tao na pinost niya rito, no, para nakakaawa, no, habang buhay nandun yung mukha nila. Pero ikaw, Makagago, yung mga kinontent mo naman din na kiniticize mo, habang buhay din naman silang kawawa sa'yo Hindi mo ba naisip yun? Kumbaga, pinupuna mo si Kalingap Rob, tinulungan naman niya yan, hindi naman niya pinahiya May sinabi ba siya si ating matanda tamad? Wala namang ganun wala namang ganun Wala namang sinabing pinag-grocery ko ang mananlilimos si Lolo Patring. Tinawag niya man Lolo, di niya binastos. Ikaw, yung content mo ngayon, thumbnail mo, may question mark. Buti na lang, may question mark yung content mo. Pero sinabi mo ang groomer. Sabihin mo yung mukha ni Kalingap Rob, habang buhay yan, habang nandyan yung content mo kay sa kanya, di mas kawawa si Kalingap Rob. Kasi yung mukha niya nakalagay, groomer siya. Tapos may question, buti nilagay mo question mark. Diba real talk yan, Makagago. Sagutin mo ako, sinong kawawa? Yung mga nandito o yung ikaw na nilalagay mo dyan sa content mo na kinikriticize mo? Isipin mo, may mga anak yan. May mga kamag-anak yan. Iisipin ng mga kamag-anak yan? Diba Padaling po muna, pero hindi mo, tignan mo muna yung sarili mo, diba Hindi ba na ako gagay ka, Makagago? Kino-question ko lang yung niya. Binabalik ko lang din yung tanong ko sa kanya. Yung sinasabi niya, binabalik ko sa kanya. Kung sa tingin niya, kawawa tong mga to, at nakita ko naman, maayos naman yung title, yung mukha, okay naman. Di ba? Hindi naman mo kinawawa. Sa kanya, mas matindi nga yung thumbnail niya Dito mo, si Kalingap Rob, may anak yan. Dalawa ang batang malitang anak niyan. Tapos makita yung tatay nila, gaganyan, groomer. Hindi ipopost yung ibubugaw. Hindi ka ba nag-iisip, Makagago? O puna ka lang ng puna, hindi ka nag-iisip? Question mark. Tuloy natin. habang buhay na yan, nakapaskil dito. Plus, most probably, Oh. yung iba sa pamilya nitong mga tinutulungan niya, no, ay hindi sang-ayon dito. Kasi kahihiyan din to sa isang banda, mga kahombre ko. Bakit? Itong mga ganito. So, Bakit kahihiyan? Sa anong ipaliwanag mo? Paano kahihiyan? we need to be careful, lalo na pag bata yung tinutulungan mo, hindi ka sure kung okay lang yan sa mga pamilya nila. Hindi ka sure. Hindi Ang pagkakaalam ko, Makagago, yung ginagawa nila Kalingap Rob, Kuya Bal, no? Kasi matatagal yung video na pinapakita mo, no? Iba na yung batas natin ngayon, ano? Pero ang pagkakaalam ko, no, Makagago, bigyan kita ng ng information. Ang pagkakaalam ko lang, i-correct nyo guys kung mali po ako. Ang pagkakaalam ko dyan, nagpapaalam muna sila sa barangay. Ngayon, yung barangay, tutulungan sila. No, hindi sila basta pupunta doon para gumawa ng content. Nagpapaalam muna sila sa barangay, and then and most of the time alam yan ng magulang. No, hindi nila yung basta-basta sinushoot. No, kung walang magulang yung bata, ipagpapaalam nila yung sa barangay. No? Kaya kung may reklamo ka, sa barangay ka magreklamo. Ikaw nga may sabi, hindi ka sure Yan ang problema sa'yo. Tanungin mo muna sila.
Oh, nung kinontent ba nila yan, nagpaalam ba sa barangay? Hindi. Tanungin mo sa barangay. Mahirap yung nagsasalita ka dyan, speculation. Kawawa naman yung kino-content mo. Ganun yun, no? Pamilya nila. Oh. Sure. Hindi rin tumagal, nag-upgrade ang content ni Rob kung saan naisipan na nitong bumuo ng grupo niyang Team Kalinga. Kabilang din sa kanilang mga content di umano ang pagtulong sa iba't ibang mga menor de edad. Ayan na, minor de edad daw. At ibubugaw nila ito sa kanilang mga miyembro ng grupo na higit mas mataas pa ang edad. Anong problema to? Tsaka kasi ang problema sa'yo, pinipilit mo yung word na binubugaw. Walang bugawan na nangyayari. Alam mo ba ibig sabihin ng bugaw, makagago? Nag-iisip ka ba na yung salitang ginagamit mo? Nanonood ka ba ng content nila? Ngayon, kung gusto mo malaman kung may binubugaw, tanungin mo yung mga pinapakita mo dito ng mga babae. Mag-imbestiga ka. Huwag ka basta-basta naniniwala sa nagsusumbong sa'yo. Ngayon, tanungin mo yun, nasa picture yan, pinapakita mo. Tanungin mo sila. Tanungin mo, binubugaw ba kayo? Alam mo ba ang salitang bugaw? Nila love team, pero for entertainment. Buti mo nga hindi yung isa lang yung love team nila ng Mikris, hindi nga nila mayakap Kasi tandem lang, talagang sinabi naman na tandem, ano lang yun, for the entertainment. Ganun yun. At wala kang makikita dyan na noon ni love team, meron ba naging mag-asawa ngayon dyan? Hanggang ngayon, wala Tsaka may narinig ka bang may nangyari? Wala pa nga nabubuntis Hindi mo ata ibig sabihin alam ng bugaw Yung bugaw na yan, ginagamit niya sa pokpok Matinding yan, akusasyon, totoo lang. Hindi mali yung terminal niya bugaw. Wala, entertainment po yan. For entertainment talaga. Dahil dito, naisipan namin pumunta sa Reddit, ang aming kaibigan na Reddit. Walang tayo, MG. Upang malaman kung ang mga tao doon ay may nasasabi sa kanya. Basahin natin mga kahombre ko. Sa mga hindi nakakaalam, ang Reddit ay isang social media website na very friendly kay MG. Sino bang linoko mo dyan, MG? Kung saan dito madalas nagkakaroon ng balitaan at talakayan sa iba't ibang mga isyong nangyayari. Totoo ang mga tao dito at malawak mag-isip. Real talk yan mga kahombre. Oo, pero totoo naman sinasabi mo. Pero hindi lahat dyan matitino ang isip. Kasi nag-reddit din ako May mga nagko-comment dyan, sablay Huwag mo sabihin ang Reddit matitino ang nasa isip. Yung maraming content dyan, MG maagago. Uli na sabi niya, di ako agree doon sinabi niya yung sa Reddit, matitino yung nasa isip. Di totoo yan. Uli natin. Sino bang linoko mo dyan, MG? Kung saan dito madalas nagkakaroon ng balitaan at talakayan sa iba't ibang mga isyong nangyayari. Totoo ang mga tao dito at malawak. Oo, totoo yung tao. Pero hindi ko agree na malawa ang isip ng lahat ng nandyan. Hindi lahat. Huwag mong guluhin yung mga viewers. Nag-reddit din ako. May mga bobo dyan, tsaka fake news. Nagkataon lang, mga mukha dyan, hindi mo kilala, hindi nakikita yung mukha. Tsaka patotoong pangalan. Anonymous, hindi mo makikilala, guys. Ganun. Pero hindi ibig sabihin, lahat na nandiyan malawa ang isip, hindi po totoo yun. O, tuloy natin. Real talk yan, mga Hindi! ko. Hindi real talk yan! Hindi real talk yan. Kalokohan yan. Malawak ang isip na sa Reddit, ito totoo yan Merong malawak, pero hindi lahat. Ayusin mo. Malaki pagkaiba ng maagago. Mga isyong nangyayari. Totoo ang mga tao dito at malawak mag-isip. Real talk yan, mga kahombre ko. Lupet, tol! Merong mga naging sari-saring post ukol kay Kalinga Rob, mga kahombre ko. Kung saan sinasabi nilang isa tong content creator na hindi gumagawa ng mga kaaya-ayang content. First post about 2 years ago. Lintik. Ibig sabihin, dinaig pa ni Kalinga Rob yung mga nagpo-promote ng sugal. Kagaguhan. Ang
daming YouTuber. Alam nyo guys natatawa na lang ako kay Makagago ha. Hindi ko maisip talaga paano nakuha yun. Ang dami nga nawala ng recently lang. Marami mga sikat na YouTube na influencer na wala ng Facebook account. Bakit? Nag-promote ng sugal. Kasi Kalinga Prab nga hindi nagpo-promote ng sugal yan. Di ba no? Talagang dinudurog si Kalinga Prab dito, Linte ka. First post about 2 years ago. Oh. Ano ang mga naisip nyo kay Kalinga Prab? Wala lang, lagi silang pinapanood ng tita ko kasi. Tapos may nakita lang akong red flag kasi pinepair nila ang isang 30 years old na lalaki sa isang 17-year-old na babae. Iniisip ko lang kung ano ang iniisip ng mga... Teka. Ito ay sabi mo kanina. Ito Makagago Ito sinabi mo, ulitin ko lang ha. May napansin ako dito sa comment mo ha. Ulitin ko ha. Ulitin natin. Prab. Wala lang, lagi silang Teka, ulitin natin. Sasya na guys, ulitin natin. to at malawak mag-isip. Real talk yan, mga kahombre ko. Oh. Lupet, tol! Merong mga naging sari-saring post ukol kay Kalinga Prab, mga kahombre ko. Kung sa ay sinasabi nilang isa't Sabi niya, 2 years ago. Pagbigyan natin guys ha. 2 years ago. Sabi niya no? Ito, tingnan niyo guys ha. Sinasabi niya rito, may nabasa daw siya, toss on Kalinga Prab. Nakita niya naman guys, 2 years ago. Okay? Try natin. Itong content creator na hindi gumagawa ng mga kaaya-ayang content. First post about 2 years ago. Ano ang mga naisip nyo kay Kalinga Prab? Wala lang, lagi Eto po, lalabas ito ha. Tutuloy ko lang muna, sige. silang pinapanood ng tita ko kasi. Tapos may nakita lang akong red flag kasi pinepair nila ang isang 30 years old na lalaki sa isang 17-year-old na babae. Iniisip ko lang kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanila. Okay, puputulin natin guys ha. Kasi yung love team ni Kalinga Prab, ang alam kong love team niya is ang Rochelle. Ang Rochelle po, wala pang 30 years old si Ruel. No? At si Rachel ay, alam ko, wala pang 30. So, ibig sabihin, kung 2 years ago, I don't know kung ito yung tinutukoy niya ditong Rochelle. Okay, hint ang Rochelle. Kasi yun ang unang love team no? So, inaano ko lang dito guys, 2 years ago. So, malamang Rochelle to. Hindi to yung mga current love team, okay? So, 30 daw yung lalaki, then 17 yung babae. Pero it turns out, I don't know kung ito po yung latest o 2 years ago. Pero lumalabas Rochelle to, yung unang love team. Yun pong una kong yun ang una kong love team na alam di ba 2 years ago? Patuloy natin. Ng mga tao tungkol sa kanila. Enabler na mga groomer yan. Yung mga tinutulungan nila, love team sa mga kapwa YouTuber at mas maganda ex niya. Yan din napansin ko, ang hilig nilang ipares yung mga tinutulungan nilang teenager sa sariling staff sa mukhang 30 anyos pataas na. Saan mo ipapares? Sige nga, kunwari ikaw may love team kang gagawin. Ipapares mo ba yan sa lalaking hindi mo kilala? Tanong ko sa kanya. Kaya nga pinapares, alam nyo, love team is still a love team, no? Entertainment yan. Hindi porket ni love team, ibig sabihin magiging mag-asawa, wala pong ganon. Walang ganong claim ang Kalingap. Ngayon, sinasabi nyo, yan, di napansin ko, ang hilig nilang ipares yung mga tinutulungan ni teenage sariling staff sa mukhang 30 anyos pataas, sabi niya. Natural, no? Kaya naman sa staff niya ipinapartner kasi kilala niya yun. Whatever happens doon, guys, may pananagutan si Kalinga Prab. Natural sa staff, sa ibang lugar niya, hanap siya ibang lugar, doon niya ipapares. E di napahamak yung ipapartner niya doon. Tsaka ano pa kailam nyo? Buti nga pinartner sa staff niya mismo. Ano bang kasalanan doon? Anong mali doon? So, So, ewan ko lang mga kahombre ko, this is very sad, no? If may halong manyakan pala to, if totoo nga ito. Ito sinabi niya if. So, mali na, naman to? Speculation niya, if lang, kung if. Tama. kailan tol? Kailan ko ginawa yun? Eto, ginagawa ko na ngayon. Hindi Kalinga Prab, Tots, pinakakupal na charity vlogger na Ito 5 months ago lang, bago lang.
panood ko sa buong buhay ko. Manggagamit ng mga minors na tinutulungan niya sa Cam Norte at sa ibang probinsya. Partida, may asawa at anak pa yung vlogger na yan. Tapos hindi nila tinitigil ang pagpapalove team sa mga tinutulungan nila with Kalingap team members na hindi mapagkakatiwalaan ang itsura gaya ng boss nila. Ito, balikan natin yung guys ha. Ito, alam mo mga ano to, anti-Kalingap to. So, naninira lang to sa Kalingap. Sabi niya, pinakakupal na charity vlogger. So, alata mo, merong hugot kay Kalingap Rob na napanood daw niya sa buong buhay niya. So, ibig sabihin, nanonood to. Natatawa lang ako sa'yo, pinakakupal palang charity vlogger, pero ba't mo pinapanood? Nasa maayos ka bang katinuan? Manggagamit na mga minors na tinutulungan niya sa Cam Norte at sa ibang probinsya. Ang tanong, sa paanong paraan na ginagamit? Di ba ano? Nakita niya naman, napabahayan niya, tinulungan niya. At saka makakita, ginawa niya pang scholar. Paano nang gamit? Ultimo yung pamasahe, pagkain, ultimo din yung binabayad din sa renta ng bahay, 'di ba? Tumutulong din si Kalingap Rob at marami pang iba guys. Syempre, 'di ba? Even mga sponsor kasama doon. Pero may binibigay pa rin si Kalingap Rob, no? Except pa doon, guys. Ang point ko lang, guys, hindi siya nanggagamit, tinutulungan niya talaga, okay? Kasi ito yung pinapalabas nila, nanggagamit si Kalingap Rob. Partida, may asawa at anak pa yung vlogger na yan. Tapos hindi nila tinitigil ang pagpapalove team. Ano problema kung hindi nila itigil ang love team? Si Kalingap Rob ba ang may gusto? Ang may gusto niya mga viewers, tanga. Pag tinigil mo yung love team, magwawala tong mga fandom nila, yung mga supporters. Ba't mo ititigil? So, ayaw niyo ng love team talaga. Talaga alatang ayaw niyo. Oh. Gaya na. Tapos sabi niya, sa mga tinutulungan ni Kalingap team members na hindi mapagkatawa ang itsura gaya ng boss nila. O, kita mo? Alam mo, ito'y anti-Kalingap to. Mga kritiko to ng Kalingap. Ang boss nila. Uy. Mga ipokrito! Kadiri ang kupal na yan. Poverty porn plus mga may itsurang tinutulungan pa. Mga bobo! Mga tanga! Mga tarantado! Lalo nagsabi na ito kadiri ang kupal na. Paano naging kadiri? Oh, poverty porn daw. Oh, di ba? Sabi niya. Plus mga may itsura ang tinutulungan para mamanipulate, tanga. Saan mo makikita kung totoong tinutulungan ni Kalingap Rob may itsura, may mga matatanda nga siyang tinutulungan. Paano naging may itsura, tanga? Di ako magtataka if may mabayang-bang na yan off ka na manipula niya. Di ba? Grabe, ano? Na wala namang nangyaring ganun. Na nabembang. Sa katunayan nga, merong love team. Love team lang, di ba? Oh, kita mo naman, hindi naman nagkatuluyan. Nabembang ba? Wala kang bembang eh. Ito yung mga kupal. Para ma-manipulate. Oh. Di ako magtataka if may nabembang na yan off-cam na minanipula nila. Poverty porn! Tsaka parang ang yabang niya dyan sa lugar nila. Oh, parang mayabang lang. Feeling mo lang yun. Oh. From what I can see so far, he is self-righteous kasi nga kaya niya magpagawa ng bahay, Oh, etc. that's your claim. Claim mo lang yan, syempre. Syempre, ayaw mo sa tao eh. Syempre, claim mo yan. Oh. Tapos nung humina sila sa poverty porn, nag-try silang mag-pair ng mga minor sa mga team Kalingap. Hoy, teka ha. Hindi mo mapapatunayan na humina sila sa poverty porn daw. Ibig sabihin yung charity. Hindi humina. No? Alam mo ibig sabihin ng humina? From dating malakas, humina talaga. Hindi ganun eh. Ganun pa rin naman yung business nila eh. Kung gano'n kalakas yung charity nila, ganun pa rin yung views. Hindi kasi nanonood eh, di ba? Kita niyo naman guys sa mga Facebook sa YouTube. Yung ibang charity niya, okay pa rin yung views. Yun nga lang, the difference is, mas mataas yung views ng love team. Pero yung views nung guys, malakas na yun 102 pataas. Sabi natin, ang views 100k. Bakit pataas pa rin naman yun Siguro ang views 10,000 na lang, 20, 50, mahina na talaga yun. Hindi, yung views ni Kalingap Rob kay charity, umaabot ng 100, umaabot ng average is 200, pataas eh. Charity yun hindi love team yun. Iri lang, posible na may nangyayaring ibang activities dyan off-cam. Oh, 'di ba? Doon na nila pinapalabas na may nangyayari. Ngayon,
maagago, logic lang. Kung may nangyayari pala sa kanila, dapat mga to hindi umuwi to sa sariling bahay. May sarili-sarili silang inuupahan na bahay. Hindi naman umuuwi. Kunwari, yung babae, tsaka yung love team na yon, hindi naman sila umuuwi sa isang bahay. At the same time, yung content ni Kalinga Prab na love team sa labas ginaganap. Walang ginaganap sa loob ng kwarto. Kung meron man sa loob ng kwarto, nandun yung cameraman. Nandun si Kalinga Prab, off the camera. Oh, ano yan? Bold? Yung bold pwede pa. Pero yan, ang mga, kasi alatang di kayo nanonood mga tanga eh. Kung nanonood ka ng mga love team, usually na mga nila, yung mga kanilang mga activities o yung shoot nila, sa labas ng bahay. Kung sa kwarto man, may cameraman, ano yun? Bold? Sasama ng isip nyo mga bobo. A wolf in sheep's clothing. Diba? Kaya sabi ko sa'yo, maagago, nasan yung malawang isip dyan eh. Karamihan sa sinabi, mga binasa mo, mga kritiko ng Kalingap eh. Real talk lang. Wala kang binasang good review. May mga nag-comment dyan, good review. Ang binabasa mo lang, may salitang kupal. Puro kupal. Oh, di ba unfair yun eh. Para sa akin, imposibleng wala nag-comment ng doon guys. Dito sa Reddit. Kalinga Prab, poverty porn YouTuber, a groomer and pedo also. Been seeing his videos kasi yung nanay at tatay ko yung laging nasa YouTube nila. And boy, he is very cringy and sort of my groomer pedo vibes yung contents nila. Sa mga tinutulungan nilang Kalingap Angels ba yun? Anyone knows anything about him and his team? May chika ba sa kanila? Alam mo guys, ito talaga, this is, matindi akusasyon to. Nanonood naman kayo ng love team. Ako as a reactor ng Kalingap, no? Ng love team. Makikita nyo naman guys, hawak ka lang ng kamay. Simpleng yakap. Di ko maisip talaga, asan dun yung parang may pagka-pedophile? Wala akong makita guys eh. Which is normal lang naman, di ba? Yung alam mo yung hawakan ng kamay, kurutan, lambingan. Kung kayo titingin, nasaan yung pedophile dun? Nakita nyo ba pinagsuot ng brat panty yung mga babae dun? Yung lalaki pinaghubad at nakabrief lang? Parang nasa isip ng mga netong mga tangang nagko-comment na to sa Reddit. Ang sinasabi ni makagago ide malawak ang isip. Di ko alam kung saan niya nakuha yung salitang malawak. Nagsasalita ng kupal. Sabi niya malawak daw. Nakakatawa. Halatang hindi nanonood ng Kalingap. Kung may pagka-pedophile yan, guys. Alam niyo ba salitang pedophile? Pag-ubarin mo yung bata. Kasi sabi na daw minor. Tapos may gagawin kayo ng pedophile. Pero yung nagkukurutan lang, yung nagawak ng kamay, yung nagsisweet nothings, which entertainment naman. Uti mo nga lips to lips, wala eh. Lips to lips, wala. Uti mo nga iyakap, wala din eh. Ano naging pedophile? Wala kang laplapan doon. Nag-react ako ng love team eh. Mga gago nga itong mga nagko-comment dito. Sabi na basa ni makagago. Oh my God, pinapanood to ng nanay ko. Wala akong tea about him pero nakaka-cringe yung sinusubukan nila na may love team. May love team between sa tinutulungan nila na mostly minors tsaka sa mga staff nila na halos lahat pushing 30 na. Pero Nakakatawa talaga guys. Nakakatawa talaga sila. Di ba yung nanay nila nanonood, di ba? No? Sabi nila rito, nanay nila nanonood. Huwag natin guys ha. Sabi niya dito, OMG pinapanood to ng nanay ko, sabi niya. Ang tanong ko, kung yung pinapanood ng nanay mo, talagang masama o hindi maganda, dapat yung nanay mo galit na galit. Sabi mo, oy, OMG, ito yung pinapanood ng nanay ko, na galit yung nanay ko. Wala namang ganun eh. Ang problema lang sa mga batang to, hindi kayo nanonood sa pinapanood ng nanay nyo. Ikaw nagsabi, pinapanood to ng nanay ko. Ibig sabihin, pag pinapanood, ano ibig sabihin nun?
Siyempre, gusto mo yung pinapanood mo. Dapat sinabi mo, OMG, ito yung pinapanood ng nanay ko na galit, pero wala kang nilagay, oh. Mismong reaction mo ang sinabi mo rito. Wala kang inilagay na reaction ng nanay mo. Sana, OMG, ito yung pinapanood ng nanay ko at sabi ng nanay ko, ganito. Ganto, ganyan. Maniniwalaan pa kita, kaso sabi mo, wala akong tea about him, pero nakaka-clinch yung sinusubukan nila na may love team between sa team. Oh, ibig sabihin itong information na to galing sa'yo dito sa nanay mo. Baka yung nanay mo, wala namang problema, ikaw lang. Itong mga batang to. Halos lahat pushing 30 na. Pero mas lalong icky yung tatay niya. Halos lahat ng babae na tinutulungan nung tinatanong kung may boyfriend ba, kung gusto bang jowain yung isa nilang sponsor na OFW, very matandang manyakis vibe. Not Yun, nakakalungkot lang, ano. Minsan kasi alam niyo, totoo lang, ito yung mga tipong, alam mong, gino-joke, nagbibiro lang, good vibes lang yung biruan, siniseryoso nila. Hindi naman, alam mo, minsan, yung ganun, biruan yun eh, sa mga Pilipino, di ba? Minsan biruan yung ganun eh. Wala ako nakikita eh. Tinatanong, gusto mo ba jowain to? Oh. Alam mo yun, biro lang yun na ganun eh. Wala akong nakikitang ano doon guys, no? Wala akong nakikitang mali doon. I don't know kung may nangyari ng ganun. Pero as long as biro, wala namang problema yung guys. Nagbibiruan eh. Sa pamilya lang natin, nagbibiruan din tayo eh. to mention yung poverty porn, pero medyo conflicted ako about that kasi legit naman na tinutulungan nila yung mga binavlog nila. Pero pinagkakakitaan din nila yan, for sure. Yes. Lahat ng nasa YouTube, pinagkakakitaan nila. Lahat kami nandito sa YouTube, pinagkakakitaan. Ay, si Makagago. Yung kinikrites niya, pinagkakakitaan niya din. Huwag ka maniwala dyan na hindi niya pinagkakakitaan. Buti nga, laway lang puhunan niya eh. Sana all eh. Ako rin, laway lang din puhunan ko. Pinagkakakitaan ko din siya. Lahat kami, as long as nasa YouTube ka, pinagkakakitaan mo talaga. Ang problema lang, binibigyan nila ng mali siya yung mga tumutulong. Na kumikita, let's admit, may mga kumikita dahil sa fake news. May kumikita, nagkikriticize, di ba? Naninira, kumikita sila. Kaya sabi ko nga sa pipiliin mo, kumikita sa paninira o yung kumikita sa pagtulong. Bala na kayo guys. Basta ako doon ako sa pagtulong. Definitely. Sa views pa lang sa YouTube, panalo na yan, mga kahombre ko. Ang dami kong nasabi kasi ayaw ng nanay ko na nagko-comment ako tungkol sa kanila. Oh, kita mo? Di ba? Ayaw ng nanay niya. Ibig sabihin, nagkokontra sila ng nanay niya. Kala ko ako lang yung nawirdohan dito. Poverty porn, ang taas ng views. Malamang, laki ng kita nito. Totoo yan. Totoo naman yun. Tapos yung clickbait nila ng mga minors sa videos, kadire. Kung Diba? Minors talaga eh. Inaano nila yung salitang minors para bigyan ng masamang impresyon. No? Kasi minors daw. Yun ang masakit doon, guys. Parang dito nanonood ng mga gimmick. Alam niyo yung gimmick, di ba? Ilang taon sila doon? Sila Angelica Panganiban. Ang bata pa, may love team na. Mas bata pa yung guys. Yung gimmick, panoorin yung gimmick. Halatang mga new generation ata to, hindi nila alam yung salitang gimmick eh. Love team din kaya yun. Ayun ako. ang mga puti may white saber complex, ito parang ganun. My God, mga kahombre ko, sagad to! Kalinga Trab, let's mass report this pedo guys. Hello all, recently ko lang nalaman itong YouTube channel na ito dahil sa mga tita-tita ko na napupuyat kakanood dito. Even with just few videos na napapanood ko kahit pahapyaw lang you can already tell na mga manyak itong mga to. Bukod Ito yung matindi, manyak, no? Nakakalungkot lang. Ako, tagal ko nag-reactor sa Kalinga, wala ako nakitang pagmamanyak sa mga angels. Hindi ko alam guys, totoo lang. Wala akong makita na may namanyak, walang ganun. Ewan ko guys, kung saan na nila kuha yun. Pero wala akong nakitang pangmamanyak. sa poverty porn clickbaiting, yung mga titles ng videos nila, artistahing dalaga. Lahat naman may clickbait. Si Makagago nga, clickbait. Diba? Minors, child abuse ba? Ano ba yan? Sabi niya? Groomer, tapos may question mark. Clickbait yun. Lahat naman may clickbait. Ano ka ba?
at puros mga dalagitang babae yung featured. I went on the subreddit and Chika PH at meron na rin akong nakitang ibang post. Can we seriously do something about this? Maybe even report to the office of Senator Hontiveros? This is so alarming and concerning. Napakaraming nanonood at sinusuportahan ng maraming matatanda. Please reach out po sa mga gustong magsumbong sa office ni Sen Risa. Yan, pwede naman yun, no? Kung mapapatunayan nyo guys na talagang inaano yung minor. Pero wala pong nangyaring laplapan. Yakapan na matindi, wala po. Kung gusto nyo po na talagang anisi Kalinga Prab, so wait, padala nyo kay Risa Ontiveros. Tama yun ang proper yun ang proper authority, no? Pero wala sasabi ko, guys, opinion ko po ito at hindi ko naman sinasabing tama ako. Maaaring mali din po ako. Kung sa tingin nyo ganun, hindi dalhin nyo po sa kay Senator Risa Ontiveros. Para sa akin, wala pong ginawang panlalabag sa mga angels kasi iba dun din na po minor eh. Nasa legal age ni. No? At the same time, sabi ko nga yung Gmic nga ginawang love team yun. Di ba? Ganun na ganun lang, guys. Same sa Gmic. Wala nga nangyaring laplapan eh. Wala nga pinagubad eh. Talagang okay lang yung nagko-comment. Sobra. Parang, ewan ko, baka siguro mga new generation na konting lang sa kanila, pedophile na. Nakakatawa. Sa ibang bansa nga, nag-holding us, wala pa yun eh. Nagyakap nga, wala pa yun eh. Iwa, pedophile to. Mga bobo. Totoo lang, saan nakakita sa ibang bansa? Subukan mag-holding hands, oh. Oh, kunwari, pamangkin mo, niyakap mo, anong problema doon? O, di ba, pedophile na agad yun? Wala akong makita, guys. Totoo lang, yakap, holding hands. Wala akong makita doon eh. Tsaka wala naman nangyaring halikan doon eh. Siguro kung may halikan, pwede nyo pa ikasuhan yun. Ako naniniwala. Paniwala ko po yun ah. Kung nagkaroon ng halikan, pwede po eh. Pero wala naman nangyaring halikan. Ako, halik sa noo. Meron, pero sa bibig, wala. Wala. Wow. Super creepy. Like yung mga title ng vlog nila, isang magandang like what the F, parang Natural. Ano ilalagay mo? Isang pangit. Pag nilagay niya isang pangit na dalaga, di, nabash pa si Kalinga Prab. Ano ilalagay niya? Isang pangit. Isang bugnutin ang muka. Isang mukhang timang na dalagita. Ang tatanga. Natural, isang maganda. Laki ng pati. fetish ba nila yung magagandang mahirap na nasa Kasi nga, yan ang utak nyo. Fetish nyo yan. Kayo may sabi niyan, fetish nyo yan. Mga tanga. Wala ko nakita. Siyempre, kahit naman ako ilalagay yung isang maganda. Pag naging isang pangit, di nabash ako niyan. Ang bobobo nito. Hindi ko alam saan ang utak mga tanga. bundukan tapos lalandiin nila na parang hero sila or whatever. Lalandiin daw, no? Grabe, no? Saan lalandian dun? Ang bobobo po. Creepy. Sobrang cringe niyan. Ginagatasan mga OFWs. Pinaglaptin yung isang katim nila at isang menor de edad na babae na na-scout nila. Yung ginagatasan yung FW, makagago. Mahirap pa, yan, patunayan. At totoo lang, unang-una yung ginagatasan, maglabas sila ng ebidensya. Unang-una, yung mga OFW, meron silang karapatan, meron silang rights sa pera nila. Walang pinipilit sa kalingap na magbigay sila sa love team. Wala. Ngayon, kung nagbigay sila ng pera sa love team, kasalanan nila yon. Unang-una, nasa ibang bansa sila, no? At hindi control ni Kalinga Prab yung kanilang mga bank account. Okay sana kung kontrolado ni Kalinga Prab. Kaso hindi niya kontrolado eh. Saka nakakita na sa Amerika, nakokontrol niya yung padala mo kami ng pera, bilis. Pag di mo na tatakutin kita. Wala namang ganun eh. Malino na to, kalokohan. Bibintang tong mga tanga na to. Ako, OFW, di ako ginatasan eh. OFW po ako dito sa Singapore. Tanong sa akin, ginatasan ba ako ng love team? Hindi. Ng Kalingap, hindi. Hindi nga ako pinipilit yan eh. Kung magkano ibigay ko eh. Kung ngayon, kung magbigay ako, ganito, karapatan ko yun eh. Tatanga. Naglalabada lang daw at nakayapak pag pumapasok na school. Sobrang cringe ng contents kasi halata. Totoo naman. Totoo man, nakayapak yan. Alam mo, sa probinsya, nakapaa pa rin. Siguro taga Maynila ka. Tsaka baka ito,
exaggerated ka na lang eh. Nakayapak pag pumasok sa school. Alam mo, may gumagawa niyan hanggang ngayon. I don't know kung ano ka, no? Pero si Beyonce, naglalaba yon. Nakapaa talaga minsan yun. Nakita niyo naman sa vlog, nakapaa sa loob ng bahay, di ba? Pero is pumapasok sa school, di ko alam kung saan niya nakuha to. Pero totoo lang po, may gumagawa pa rin hanggang ngayon kasi lalo sa probinsya, may mga nagpapaa pa rin doon. Ano ka ba? Saka ba lumaki? Uncomfortable si babae, pero need niya sakyan mga hirit ng guy. Pero trip na trip ng tita ko at nanay ko, kilig na kilig, Diyos ko. Even after calling out na grooming ang... Siyempre naman, kikiligin yung love team nga eh. Saka nakakita, love team, pinaiiyak ka. Natural kikiligin yung nanay mo. Bobobo naman nagko-comment na to. Ginagawa nila, minor yung babae. Ilalagay nila minor para bigyan ng mali siya. 16 ata, then the guy is 29. Napag-aral na si girl, tapos ngayon, kesyo worried si guy sa bagong school ni girl dahil maraming makakilala, sobrang binakuran yung minor. Kasi nga, ano yung part ng entertainment nila yun? Part ng vlog yun. Ang tatanga. Hindi porket ni Love Team, totoo na yun guys. Sinasabi naman ni Kalinga Prab, ginawa po yun for good vibes. Ngayon, nasa kanila yung kung tototohanin nila dun sa Love Team. Hindi sila pinipilit. Ay, saka next time makagagawang, basahin mo naman yung matitino ang review. Huwag naman puro galit kay Kalinga Prab tsaka sa Love Team. At ang galit sa Love Team, baka ano yan ha? Masaktan sa Love Team siguro yan. Yung mga yan. Po mga kahombre ko, ang ating nasagap. Kayo! Ano bang masasabi nyo dito mga kahombre ko? Masasabi ko lang, huwag ka masyado makikinig sa nagsusubong sa'yo. Tanong-tanong ka muna, tsaka panoorin mo lahat ng vlog. Lalo yung Love Team. Ganun lang yun. Tsaka hindi totoo na ang mga nasa Reddit malawak mag-isip. Hindi na totoo yan. Medyo naman dito. Dali! Pero kung ako mga kahombre ko, ito lang ang mensahe ko sa Team Kalinga. No? At kay Rab ng Team Kalinga. Mga putang ina nyo kayo. Kung ako sa'yo, magpaliwanag ka sa mga tao. Kasi baka mamaya niyan, meron pa akong mahanap na iba at ispill ko yan dito. No? Kinakabahan yan. Baka lalo lang lumala yung Hindi, gawin mo na lang yun. Tsaka, alam mo, totoo lang, hindi kailangan gawin ni Kalinga Prab na magpaliwanag sa'yo. Unang-una, hindi ka pulis. Hindi ka proper authority para mag-question sa kanya. Ngayon, kung may reklamo ka, maagago, gusto mag-imbestiga, no? Mag-interview ka. Yun ang gawin mo. Kumuha ka ng witness mo, no, yung magsasalita talaga, hindi yung babasa ka sa Reddit. Sa Reddit, walang kwenta yan. Sinabi mo lang na malawang isip ng mga tao doon, pero hindi totoo yun. Nag-Reddit ako eh. Ngayon, hindi na kailangan ni Kalinga Prab na magpaliwanag. Kung gusto niya magpaliwanag si Kalinga Prab, puntahan niyo sa Daet, sa Bicol. Tanungin mo. Ganon yung nag-iimbestiga at naghahanap ng katotohanan. Hindi kumukuha ng ebidensya sa Reddit. Hindi totoo sinasabi mo na malawa ang isip dyan, ha? At ispill ko yan dito, no? Kinakabahan yan. Hintayin ko may part 2, ha? Pagkakita ko si Makagago. Sana may part 2 ka pa. Kuha ka ulit sa Reddit, ha? Saka man nagsusumbong sa'yo. Patunayan nila na may bugaw na nangyayari. Pag wala, sa kangkungan mapupunta yung mga tanga. Kinakabahan yan. Baka lalo lang lumala yung sitwasyon. At baka meron pa mga magsalita. Hindi ka sure. Baka meron magsalita. Tapos magpapatunay na ganito yung nangyari, ganyan yung nangyari. Baka mapunta sa pangit yung karera mo. Wala yan. Maagago ka lang naman eh. Team Kaligap to. Oo. Patunayan mo muna may bugawan na nangyayari. Pag napatunayan mo yon, tsaka paniwalaan. Punta ka pa punta ka sa barangay. Magtanong-tanong ka muna. Mag-investigate ka, maagago.
Tsaka next time, pag mag-upload ka ng mga tutulong-tulong ka mo, di ba, no? Huwag mo na i-upload sa YouTube. Huwag ka na mag-upload. Pag tutulong ka, ganun talaga. Hayaan mo na yung mga charity vlogger na kumita. So for me, Kalingap Rob, kung ako sa'yo, itry mong magpaliwanag after ng video na to. No need to, hindi kailangan ni Kalinga para magpaliwanag. Sino ka? Sino ka? Pulis ka ba? Ba't mo si Kalinga para magpaliwanag? Eh, yung mga nagsasabi sa'yo, hindi naman mga invalid yung mga yan eh. Hindi sila ang tamang resource person para tanongin mo at kuha na ng opinion. Kunin mo yung maraming maghanap ka din ng nagbibigay ng tamang opinion. Yun lang masasabi ko sa'yo. Unfair yan. No, Kalingap, maagagon di ako, pero unfair yan. Ang binabasa mo lang kasi yung mga critics. Sana magbasa ka din ng magandang review. Para maging patas ka. Maging patas tayo palagi. Ako, pinapaliwanag ko eh. Umabot ako 1 oras yung video ko. Tao kung ano ba talaga ang totoo sa hindi, because I'm curious too. Ang importante, So at least sinabi niya curious siya. So naghahanap lang naman si Maagago na Pero next time maging maingat siya. Maagago siya doon sa iyo nothing personal lang. huwag ka nang magsalita at mag-sorry ka na lang. Tingnan natin. Nasa gitna lang naman tayo, ha? Hindi, alam mo ang nasa gitna Maagago. Papaliwanag ko sa iyo. Ang nasa tamang nasa gitna, babasahin mo yung mga against at yung mga pabor. Then i-analyze mo yung yung mga comment nila. Hindi yung puro kupal si ganito, kupal si Rob. Puro kupal yung nabasa mo nung una eh. Wala ko nabasang good review. Yung isa medyo pwede pa yung idalin daw kay Risa Intuberos eh. Sabi ko good luck na lang po. Good luck talaga kung mapatunayan may pedophile. Hindi niyo alam ang definition ng pedophile. Kabayas mo sa akin. Tingnan natin kung ano ang mas matimbang. Yung sinasabi ng mga tao sa Reddit o yung magiging sagot ni Rob. No need to explain. So anyway guys, nasa inyo na po yun. So anong paniniwalaan nyo guys, pero isa lang masasabi ko, hindi kailangan ni Kalinga Prab magpaliwanag. No need to explain. At malinaw na ito po ay para sa akin to guys. Ang mga nagsasabi dito, kinuha niya lang sa Reddit. Kasi lumalabas, puro chismis na lang to eh. Kung gusto niya patunayan to, itong mga kinontent niya, kumuha siya ng mismong tao. Iharap niya dito sa kanyang content, ilabas niya yung mukha, no? Magkuha siya ng mga resource person. Kuha siya ng mga resource person na magpapatunay sa mga sinasabi nilang pambubugaw. Patunayan muna nila yan. At si Maagago, content creator lang, hindi yan pulis para magpaliwanag si Kalinga Prab. And Kalinga Prab, tuloy mo lang yung pagtulong sa kapwa. No? Ayoko naman din na lumaki yung mga channel ng mga content creator na naninira. Puro fake news. Puro pag-criticize na wala ding alam. Di ba Na-criticize pero wala namang ebidensya. Nakakalungkot lang. At sabi nga ni Kim Daily Diary, sila kumikita dahil sa pagtulong, ikaw kumikita dahil sa paninira at pag-criticize. Anyway guys, please comment down below. Napahaba na itong reaction video natin. At pasensya na po, napahaba tayo. At just let me know guys. And ito po ang paborito nyo reactor na nag-iisang Marzano TV 2.0. And to God be the glory guys. Paalam po guys. Bye bye. Alright.